ni Hill Gavan kung bakit hindi huminto ang MV Taihang 8 para tulungan ang 5 mangingisdang lula ng FB Ruel J na kanilang binangga. Sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, responsibilidad ng anumang sasakyang pandagat na nakakita sa insidente at nasa lugar na tumulong sa ailing vessel. Batay sa kwento ng mga mangingisdang Pinoy, hindi man lang nagtangkang tumulong ang mga tripulante ng Chinese cargo ship at iniwan na lang sila sa laot sa kabila ng pagkawasak ng sinasakyan nilang bangka. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito na Friday! Yuhuu! Friday holiday at ang lamig ng ating panahon. Bakit ba paambon-ambon dito sa Metro Manila? Greg? Kuya Greg, Yuel, kuha nga natin kunin nga natin ng pag-asa. Ano ba ang mararanasan natin ngayong long weekend? Tayo ba'y uulanin ngayong long weekend na ito? Uulan ng konti kanina. Oo nga dito. Kaya basa ho ang lansangan. Kaya doon sa mga nasa biyahe dyan, ingat-ingat. Hinay-hinay lang muna. At totally malamig ang panahon, cool, chillax lang tayo. Chill lang. Huwag maggigit-gitan, huwag palipat-lipat ng lane. Yan ang nakakainis, ano? Ayun, tinan mo na, nabanggit mo na kung batsero. Nakakainis. Yung kahit na pa-chillax ka, pero yung nakakasabay mo yung ganun, maiinis ka. Diba? Kaganda-ganda nung kaya nga may linya yan Kaya nga may linya, tama. May linya, diba? Tuloy ka lang. Rene Parcon, makinig ka. Good. John Bailon, makinig ka. Bailon ngayon, makinig kayo. Kaya nga may lane. Kaya nga hindi yung palipat-lipat ng linya. Makakainisan ka talaga ng ibang mga kapwa mo motorista. Yan yung sinasabi kasing respeto rin sa kapwa mo driver. Ayan, para hindi kapag ikaw ay nawala ng respeto sa kapwa mo, hindi ka rin respetohin. Ayun, tuloy. Lalo na yung mga gustong-gusto, ikaw lagi una. Uunahan mo ng uunahan. Tama. Mabubuisit yun. At kapag kayo'y halimbawa napunta sa sitwasyon ng nanganib na, yung sa feeling nung isang motorista nalagay sila sa panganib dahil sa ginawa mo, titigil sa harap mo yan. Talaga. Bababayan. Sasabihin sa'yo, lisensya mo. Nanginginig na ako. Lisensya mo. Lisensya mo. Sumikat na kumalat na ng gusto yung video na yun. Meron tayo dyan? Meron ka ba nun? Wala tayong video dyan? Yuel, meron ka ba nun? Ang alam ko ay nakipag-usap ang LTO dyan doon sa mama na yun? Mama, parang pinatawag na LTO. Bumaba siya dahil ang pakiramdam niya ay nalagay sa panganib ang kanyang pamilya. Tama. Nakita ko yung tinigilan niya, nasa tamang lane siya. Yung truck na sinisita niya, nakabisaklat. Nakabisaklat doon sa linya. Tapos siya masama. Siya ang napasama dahil siya yung nabidyohan na galit at hinihingi yung lisensya. Paano niya kinuha yung lisensya? Lisensya mo. Nanginginig na ako.
Meron ka ba dyan, Yuel? Meron ka ba nun? Maganda yun. Tapos naging ano na siya eh. Naging nag-meme na siya. Naging Naging meme na meme. siya. Oo, ano kaya feeling nung taong yun ngayon at ng pamilya niya? Kasi yung yung isang pagkakataon na yun, kumbatsero, na nanginginig ka na nga. Naiinis ka. Kasi pamilya mo yun eh. Sabi nga niya nalagay sa panganib yung pamilya niya. Yung pamilya niya. May mga magagawa ka talagang aksyon minsan na pagsisisihan mo namumula mata mo. Talaga. Namumula mata mo. Ibig sabihin nun adik ka, nag-drugs ka, nagmamaneho ka ng lasing o nakadroga. Yun. Siya ang napasama ng husto doon. Tama ka, kumbatsero, pagka tiningnan mo yung siya ang nakabisaklat, yung truck driver. Doon mo makikita mali yung pwesto ng truck. Yung nanita, nasa tamang lugar siya. At ang pakiramdam niya, nalagay sa alanganin, nalagay sa peligro yung buhay niya at ng pamilya niya. Paano ba dapat ang ginawa niya doon, kumbatsero? Palalampasin na lang niya, ganun. Palagpasin na lang, kumbatsero. Kaya pagsabihan na lang yung... Brad, come on, Brad. Pwedeng babain mo para turuan mo ng lecturean mo. Kaya lang kapag nadala ka na ng galit, siyempre. Tulad nun, hinihingi niya yung lisensya. Wala naman siyang authority niya. Wala siyang authority magbigay ng lisensya. Yung driver naman, parang naka-ready na lahat ng tao ngayon na mag-video siya na nga yung nasa maling lane, siya pa yung siya magbibideo. Siya pang malakas ang loob na mag-video. Yun, ganun ang nangyari. Kung bumaba siya, sinabi niya, saan ka nakatira? Okay, tapos? Saan ka nakatira? Ano number nyo? Ano pangalan ng kapitbahay mo? Magugulat ngayon yung driver. Ba't tinatanong yung pangalan ng kapitbahay ko? Kapitbahay nyo. Sino mga pinsan mo? Isa-isahin mo nga. Magiging masaya pa yun. Kaya mga driver, chillax lang at lumagay tayo sa tamang lugar. Iayos natin ang pagmamaneho para yung safe ka bilang driver ng sarili mo sasakyan at safe din ng ibang mga motorista. Uy, ang bait ni LTO Chief Vigor Mendoza. Meron daw kumbadserong pamaskong handog. Pamaskong handog ang LTO sa mga tsuper na ang sasakyan ay hindi nakarehistro. Ibang klaseng magbigay ng pamasko itong si Asek. Si Asek. Tingnan mo na, may pamaskong handog sa mga hindi nagpaparehistro na sasakyan. Ano yung pamaskong handog niya na yan? Ang pamaskong handog niya, hindi daw muna huhulihin. Maigpit. Kumbaga, hindi muna manghuhuli ang LTO sa mga na hindi nakarehistro ang mga sasakyan. Lalo yung mga motorsiklo, kumbatsero. Ang sabi po ni Asek Vigor Mendoza, in the spirit of Yuletide season, alang-alang sa ano ba yun? Spirit ng Kapaskuhan. Alang-alang sa Kapaskuhan, we will be relaxing the rules on no travel, no registration, no travel policy. Magre-relax muna tayong lahat. Ayan, ganun lang yan. Pero meron siya sinabi, meron siyang panawagan. May panawagan. Sabi niya, yun daw pong 13th month pay na makukuha ninyo ng mga hindi nakarehistro ang sasakyan. Gamitin ninyo yon para magrehistro ng sasakyan, yung bahagi nun. Ang sama mo naman, Asek. Ang sama mo naman, Asek. Bakit? Pasko Pasko ngayon Yun ang sasabihin ng driver. Pasko ngayon! Ano ka ba naman? Gusto mo gamitin namin dyan yung pera? Talaga naman. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kuha tayo nga ng update mamaya, Mother and Jewel, dyan sa nangyari sa karagatan. Sadya kaya yun? Yun kaya sinadya ng vapor ng
Hindi siya government Hindi kumbachero. Parang commercial cargo vessel. Yes, Chinese owned. Yun kaya sinadya o aksidente. Pero may mga kwento raw yung mga mangingisda na nakatingin lang sa kanila Oo. Yung mga sakay nung barko. Baka naman nakala nyo lang nakatingin maliliit ang mata nun. Baka nakaganon lang akala nyo sa inyo malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Taga Mindoro, sa Mindoro pala nangyari to. Oo, sa pagitan ng malapit din sa Palawan. Kaya ko na itatanong yun, kumbatsero, by Sunday yata yun, sa linggo na yata yung Christmas caravan na gagawin ng atin ito movement. Kapag may ganyang sitwasyon, na masasagasaan ka ng malaking vapor, mag-isip-isip din tayo doon, delikado Kaya yun. nga, maganda yung sinabi ni Lacaide, yung makalma no isang araw Pero hindi ayon sa kanyang bubuwit. Hindi ayon sa bubuwit. Hindi ayon sa kanyang bubuwit. Dapat mag-isip-isip. Mag-isip-isip. Baka naman ito bagamat maganda ang layunin. Medyo risky yan. Risky. Maganda ang layunin. Pero ano bang magiging epekto niyan kapag ka nagkaroon ng hindi man aksidente, halimbawa sinadya na tagisin yung mga maliliit. Ano ba yung mga klase? Kaya nga nung nakaraan, di ba tinatanong natin, anong klaseng mga bangka ang papayagan? Kung 40 bangka yan, doon pa lang sa 40, medyo mahirap na yun, kumbatsero. Sabay-sabay na napapalaot na 4 na bangka. At anong size niyan? Lalo na't yung lugar na yan, malalaki alon dyan. Sa lugar na. At yun nga, kung may dadaan na ibang barkong malalaki, at mangyari itong ganitong tulad na nangyaring ganyan, delikado talaga. Risky. Ang tanong nga uli ano bang intensyon? Magdadala raw ng magdadala ng pamaskong handog. Hindi ba pwedeng i-endorso na lang nila yan sa Navy o sa Coast Guard? Tapos sila na lang magdala, lagyan niya na lang ng dedication. Hindi, mukhang meron ding intensyon na magpakita rin ng lakas, ng puwersa na ang mga Pilipino ay matindi rin at iginigiit din ang ating claim diyan sa lugar na yan. Yun ang sa pagkakataon ba na to hindi pa natin nararamdaman na inilalaban na ngayon ng pamahalaan ang ating pagmamay-ari diyan. Baka kasi hindi ba ngayon kita mo naman bawat kibot ngayon sa West Philippine Sea kinukundina ng Philippine government. Panayang nakaka 7,777 diplomatic protest na tayo. Pero hindi tayo napapagod. Kahit na yun ay nilalamukos at ibinabasura lang, hinahagis lang sa basurahan ng Tumangkad China. na nga daw yung upuan ng Chinese ambassador Dahil? Tumangkad na ambassador dahil ginagawang upuan yata yung inuupuan lang. Pero hindi tayo napapagod. Kaya lang, ito pong hakbang na ito, nakita mo ba advisory? Nabigyan ako ng advisory yung imbitasyon sa media, mas priority yung media doon sa imbitasyon. Kaya talagang sabi ko, this is a media event. It's more of a media event. Kasi mas maraming ang makakakita kapag ka nandun ang media. Yun ang intensyon. Yung pangunahing intensyon. Ipakita sa buong mundo na ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa paggiit na yan ay bahagi kaya nga ang pangalan, kumbatsir, atin ito Atin ito movement. Pero pwede ring pwede pang pag-isipan yan. Pwede pa pag-isip-isipan kung itutuloy man yan, kailangang maayos. May maayos na coordination at napagplanuhang mabuti lahat ng kaukulang paghahanda para sa safety ng lahat. And to strictly follow the regulations o rules na itinakda ng ating mga otoridad. Follow up tayo sa Coast Guard. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Sana yung babaeng pasahero ng Piper plane, sana nakaligtas yun, kumbatsero. Kasi meron daw parang kubol. Parang may gumawa ng silungan niya doon sa lugar, tama. Sana, pero nung marating ho ng mga rescuers yung crash site, ang nakita lang yung piloto. Yung piloto na patay na. Pero yung babae
Sana nakaligtas Diba? yun, ano, kung Baka nagpunta Oo. lang siya sa ibang lugar, baka wala siyang makakain doon. Oo, Naghanap humanap. siya ng maiinuman. O baka sana ganun lang ang O nangyari. baka no? dahil sa ilang araw nang walang nakakarating, siya sumikap na lumayo at maghanap, baka may makakita sa kanya. Tama. Di ba? Tama Sana, mamaya kuha rin tayo ng update doon. No? Nako, pero yung mga opisyal ng disaster sa Isabela, parang pinanghihinaan ng loob dahil parang Nakita nila yung itsura yung site, Mm. tapos yung babae daw wala namang training Oo. sa jungle survival. Correct, oo. Totoo naman, di ba? Hindi, bihira lang naman na may ganyan at parang hindi rin yata ganun kaayos ang kondisyon ng babae nung ito'y bumiyahe. Pero Sana. Minsan Oo. ang Panginoon ay gumagawa ng himala totoo yan. sa pinaka-imposibleng sitwasyon. Ayan. Oras po natin. Achi, Mr. Jelam Tan, Lakyam Chap, Chit Hun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. This time check is brought... 2x2 sa DZRH. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San magsulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, 8 ng Disyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Koleksyon sa buwis ng Bureau of Customs lumagpas sa target noong nakarang buwan ng Nobyembre. Law School ng University of Makati muling napabilang sa listahan ng top law school sa bansa. Bilang ng mga Pinoy na may trabaho dumami noong Oktubre. 4 na kaso ng walking pneumonia sa bansa nakarecover na. Kahong iniwan sa Ayala Bridge sa Maynila nagdulot ng takot na pagkamalang bomba. Isa sa mga suspect sa Marawi bombing na aresto na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Masayang ibinalita ni Customs Commissioner Benvenido Rubio na nalagpasan ng ahensya ang target nitong koleksyon noong Nobyembre. Ayon kay Customs Commissioner Benvenido Rubio, nakakolekta ang POC ng 75.33 billion noong Nobyembre, mas mataas ng 1.5% sa target nito. Mula Enero hanggang Nobyembre ng taong kasalukuyan, nakakolekta na ang Bureau of Customs ng 813.65 billion. Lagpas na ito ng 2.2% o 17 billion sa target. Paliwanag ng Commissioner, ang koleksyon nila sa unang 11 buwan ng taon ay mas mataas ng 24 billion sa nakolekta nila noong katulad na panahon ng 2022. Sa ilalim ng pamamahala ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, isinulong nito ang digitalization upang mas mapabilis ang proseso sa mga import and export transactions. Congratulations! nakarecover na sa walking pneumonia ang apat na kaso nito sa ang apat na unang kaso nito sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, na itala ang isang kaso nito noong Enero, isa rin noong Hulyo at 2 noong Setyembre, at lahat sila ay magaling na. Kuha na tayo ng update sa Coast Guard sa nangyaring
Ano ba ito? Nabangga o binangga na sasakyan na bangka ng mga maing isda natin? Si Rear Admiral Armand Balilo ng Coast Guard nasa linya natin. Admiral Balilo, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Jerry, Tunying, magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Yes sir, ano po ang update natin sa isinasagawang investigasyon? Well, so far, ang na-identify na talaga natin itong barko na nakabangga dito sa mga fishermen dito sa Paluan ng Occidental Mindoro. Ayon po doon sa Coast Guard Action Center, sa Command Center, yung MV Taihang po ay nandun sa oras na talaga pong nung nangyari. Ay identified po na nandun sa. At ano ito, nabangga o binangga talaga? Sadya ba? Hindi pa natin malaman kung anong tama, pero apparently dahil doon sa claim ng mga mangisda, yun ang paniniwala natin, mukhang binangga sila nitong bangka na to at sabi nga hindi sila sinintuan. Yun po yung testimony ng mga kababayan nating mangisda. Yun hubang lugar na yan daan talaga, ruta talaga ng mga cargo vessels o mga malalaking barko? Opo, ito po yung dinadaanan talaga ng hindi lang ng mga cargo, no? Ito'y daanan talaga ng mga barko na galing dito sa ibang bansa at dumadaan dito pababa ng Southern Philippines. Ano na pong ginawa ng gobyerno natin para mapasabihan o ma-notify yung barko na yon? May instruction na po si Admiral Gavan, no? Nasulatan na yung aming Maritime Safety Officer bilang pong isang Coast Guard sa Port State Control ay kailangan pong sulatan natin yung yung Maritime Safety Administration nitong flag state ng vessel na China nga po para maipaabot sa kanila na may ganitong insidente nangyari, and it's incumbent upon them to conduct an investigation in this one kasi po yun po ang panuntunan sa mga maritime incident pagka ganitong may mga insidente. Dito ho ba galing sa atin o napadaan lang dyan? Napadaan lang po, papunta po siya ng Indonesia at kahapon nga po nung minomonitor namin nasa Cebu Passage na siya. Oo. So hindi ba pwedeng gawin yun na halimbawa parang HPG, parang highway patrol, tugisin. Na biglang may nangyaring ganitong aksidente, tumakas yung driver, hahabulin at haharangin. Hindi ho ba ginagawa sa dagat yon? Hindi po, kailangan po puntahan po yung next port of call niya, yung Indonesia. At yun po ang gagawin namin, makipag-coordinate tayo. Kapunod po yung nangyari doon sa ANA, yung Pacific ANA na napanggarin, ay pinuntahan natin doon sa next port call niya. At doon tayo nag-coordinate. At doon tayo nagbigay ng ating intention na sampahan yung barko at magkaroon ng investigation. Butit nabanggit nyo yun. Ito yung sa Scarborough Shoal, no? Oo, yung Pacific ANA. Ano po ba ang update din doon? Nayayaman din lang at nabanggit nyo po? May sulat na ho tayo sa Marshall Island. Nasa Malaysia sila ngayon. At papunta po yung mga investigador doon sa area. Kasama po yung SOCO para ma-cross-match yung mga ebidensyang nakuha po doon sa bangkang tinamaan nila. Medyo matagal po pala yun, ano? Mahirap, Anthony. Itong challenge dito sa mga investigation na ganito. Hindi natin basta mahahawakan on our part na parang sasakyan lang na hindi muna namin kayo at pahintuin. Especially kung ayaw makipag-cooperate na mga yan. Yun po ang challenge at meron pong obligasyon ng mga sasakyang pandagat, lalo na yung maritime safety administration ng isang bansa na talagang mag-imbestiga at kung merong nakitang pagkakamali ay kastiguhin. Halimbawa po, sa atin naman nangyari noon sa Balintang, nagkaroon tayo ng insidente, tayo ay nag-imbestiga at na-convict po yung mga tauhan ng Coast Guard at hindi po tayo nagpabayado sa ating obligasyon sa International Maritime Community na kung sa atin nangyari, tayo po mag-imbestiga at gagawin natin yung nararapat. Pero wala po bang effort yung sa ANA na mag-settle na lang? Yun nga po ang tinitignan din ng ating mga representatives
Kasi kung talagang aksidente nga ho, ay maganda lang na mai-settle ito. At, Kung aksidente lang, yan. kung talagang pure accident at wala namang negligence, na yung damages incurred during the incident ay sana'y maibigay na lang doon sa pamilya. Meron nung ganung effort. Mapag-uusapan naman yun. Pero dito ho sa nangyari yung huli ngayon, itong ano pangalan kanon nung vapor? MB Taihang 8 po. Taihang. Ito ho ba'y pag-aari ng gobyerno ng China o registered lang sa China? Flag state po ng China. Hindi ko po pa-check kung saan kung sino ang operator nito. Yun lang po at the moment ang sigurado tayo ito ay flag state ng China. Ito ho, pinag-uusapan natin ito na may nangyaring ganyan. Kasi may nakaplanong caravan, di ba? Yung Christmas Convoy Civilian Supply Mission na to the gagawin. West Philippine Sea. Mapapadaan ho ba dyan, sila dyan sa lugar na yan, yung pinangyarihan nito? Ay, hindi naman no. Parang El Nido, diretso ho ng West Philippine Sea, yung mga caravan. Hindi ho sila mapapadaan do sa ruta ng mga malalaking barko? Yung ruta kasi ng West Philippine Sea, international waters din po yan at maaaring may makasalubong. Ang gagawin na lang siguro, dapat mag-iingat po at anyway, marami naman yan at hindi po magiging mahirap na sila'y mapansin kagad. Oo nga ho eh. Pero tuloy ho ba, Admiral? Tuloy sila? Sa update po sa amin ni Admiral Gaban kahapon, mukhang tuloy naman po at nakikipag-coordinate po sila sa National Task Force on the West Philippine Sea. Ang inaalala ho natin dyan, yung safety o yung kaligtasan ng lahat, lalo na yung 40 bangka na bibiyahe, di ba kayo, Admiral, hindi ho pangkaraniwan, hindi simple yun. Hindi madaling gawin yun. Tama po kayo dyan. Alam nyo, nagbigay na ho ng instruction si Admiral Gaban kahapon na talagang tutukan ito. Ang concern natin dyan, yung safety at pangalawa yung security. Alam nyo naman ho, ang panahon, isa pa yan. Yung paisa, ano? Nang napakatagal na. Pagka ganitong December, talaga pong yung dagat ay tricky. At ordinaryo nga hong mga marinero nagsasabi na talaga pong doble ingat pagka ganitong panahon. At yun po ay may pag-alala kami ng konti doon sa mga bagay na yon. Pero kami naman sa Coast Guard ay dahil inatasan na po ng National Task Force West Philippine Sea na tulungan itong mga to. Kami po ay gagawin namin yung... Naalala ko tuloy bigla yung MV Doña Paz, December yun, di ba, Admiral? Maraming aksidente nang nangyari ng December. Maraming panahon noon na nung unang panahon na sunod ay December po. December, totoo yun. Ano? Pero dahil po sa yun nga, yung tricky ang karagatan. Kayo po ba sa Coast Guard, nung kayo tinanong dyan, of course, may desisyon naman na, kumbaga, kwentuhan na lang naman, tayong tatlo lang naman ni Kumbachero dito. Nung tinanong po ba kayo, anong naging stand ng Coast Guard dyan? Tunying, hindi kasi ako privy dun sa National Task Force on the West Philippine Sea. Iba po yung umaattend doon. Kami binabaan lang ng putos at kami na may magko-comply. Pero kung ako, personal opinion ko, ako din-discourage ko yung mga ganitong mga mga movement ngayon panahon. Kung siguro kung summer, sa magandang panahon, baka pwede. Sa panahon talaga, no? Pero meron ho bang minimum requirement ng size ng bangka o barkong sasakyan nila? Dahil yun nga, dahil sa panahon hindi lahat ng klase ng bangka pwedeng pumalaot dyan sa lugar na yan. Jerry, yun nga yung billing ni Admiral Gaban kahapon. I-perform namin yung maritime safety function namin. Tignan yung capability, yung seaworthiness ng barko, kung ilan yung sasakay, may pangaba, may matanda. Yun yung mga dapat na mai-consider yan. At yan naman po yung ginagawa ng Coast Guard District Palawan para po matiyak na, alam nyo na, konting, halimbawa, merong medyo may edad, baka magkasakit, kailangan evacuate. Yun yung mga pinaghahandaan namin dyan. Matrabaho yan sa part ninyo, sa pagbibigay ng security dyan.
So tuloy ho ito, adjust ba? 10 Tama ho to, ba 10 ito? to 12. Sa pagkaalam ko po, alam niyo, ang gusto lang ng sa Coast Guard, kami po ay nakikisimpatiya. O yung layo nito ay wala namang funksyon na ito ay tama po at ipakita yung ating adhikain na Opo, tama po. Nakikiisa po tayo. Sino ba? Hindi, Nakikiisa po tayo sa kanilang adhikain, pero ang inaalala lang talaga natin yung kaligtasan nila diyan. Bago ho ba marating yung first target nila, gaano katagal yun, Admiral? Chine-check pa namin, Jerry, no? May mga coordination pa dahil, alam mo, sabi ko nga sa'yo, magiging factor dito yung weather, yung lakas ng alon. Baka sa lakas ng alon, magiging mabagal. Napapanood nyo naman pati yung RORE mission ng Coast Guard, yung sarili naming RORE mission. Yung hampas ng alon na papabalang yung mga tao namin, hirap na hirap po dun sa pag-asa. Tapos ang sasakay hindi naman sanay na sumasakay ng barko o ng bangka. Di ba? Yung mga sasama dyan. Nagdala silang plastic para pa susuka. Mukhang ganun ang kailangan. Ito pala yung voyage niya, no? Ayungin Shoal, Lawak Island, Patag Island, at merong El Nino sa Lubong. May ganun pa sa Pag-asa. Oo. Ito yung December 10 to 12. Ito na yung itinerary mismo, kumbachero. Medyo, well, tayo ay umaasa na walang magiging problema dyan. Pero, again, for emphasis... Security nightmare para sa Coast Guard yan. Admiral. Tayo naman po ay naghahanda. Medyo may challenge po talaga, pero tayo ay nakahanda. Tutulungan natin po yung caravan. Pero last na lang po, Admiral, kung sakali at sa paningin po ng Coast Guard, una, yung panahon, pangalawa, yung uri ng sasakyan, pwede pong pigilin nyo, hindi man lahat, maaaring hindi kayo pasamahin sa biyahe, no? Ay, ang instruction po ni Admiral Gaban ay to be on top of the situation. Ngayon, kung nakita naman po nung Task Force Commander, yung amin pong magmamonitor doon na may pangailangan na hinto, hindi po yun mangingiming magdesisyon. Pero ito po ay sisiguraduhin na talagang may panganib at talaga pong malalagay sa balag ng alanganin yung mga kababayan natin. Ilan yung vessel ng Coast Guard na mag-escort? Pwede bang huwag sabihin? Okay. Sige lang. For security operations, kahapon pa kami tinatanong. Basta kami ibubuhusan namin ito ng suporta. Tama, mukhang kailangang ibuhos talaga ang matinding suporta dyan. Pero ikaw ba, kasama ka, Admiral? Ay, hindi. Alam niyo naman po. Sasama sana kami kung kasama ka eh. Nung mga bata tayo siguro, kaya tayo sumama dyan. Pero ngayon, ipapanalangin natin sila at asam na maprotektahan po sila dito sa lahat. Si Commander Tariela ang pasama. Kasama natin, bata pa yun. Medyo bata-bata pa yun. Kayong dalawa siguro. Wala naman. Okay lang naman kami. Joke lang naman yun. Admiral, maraming salamat. Magandang umaga. Isa lang, nagpapasalamat tayo dun sa mga kababayan natin na patuloy na tumatawag, nagpapadala ng suporta dun sa mga tropa natin sa Palawan at sa West Philippines. Tinaalala yung Pasko. Maraming salamat po sa inyo at asahan nyo po na patuloy kaming maglilingkod. Yung inatang na tungkulin ay tuloy po kami. Opo. Thank you so much. Thank you, Admiral Armand Balilo ng Coast Guard. Inuulit natin, kumbachero, hindi natin tinututulan, hindi natin tinutuligsa itong adhikain na ito ng atin movement. Sinusuportahan nga po natin yan at tayo'y kaisa sa kanilang adhikain. Ang inaalala lang talaga natin ay yung kanilang kaligtasan. So, yun ang number one. Ang ganda nun, yung kasing panahon, kumbachero, sabi niya, tricky. Talaga, yung panahon meron malalaking barko nga nagkakaroon ng problema pag biglang sumama ang panahon, lalo pa ito. Totoo. Mga karaniwang barko lang ang bangka. Ewan ko kung bangka lang Tinitingnan Sana wag bangka. Tinitingnan ko yung listahan ng may isang mother boat. Ang biyahe from Manila to El Nido. Tapos hindi ko makita yung para makabuo ka ng 40 baka may mga ang mga kasama kumbachero ito bago ka lang mag-commercial ng 15 minutes. 20 youth leaders. 20 fisher folk.
Maing isda. Di 40 yun, ano? Oo. 10 secretariat and team leads Oo. plus 50 media persons. Ayun. Ayun. It's a tie. Oo. Yung participants saka yung media, Oo. magkasindami. Yung mga 50-50. sasama ho dyan, saan ba pwedeng mag-practice? Na sumasakay ka ng... kasi hindi karaniwan yan, Hindi ha? madaling Yung sumakay. pagsakay-sakay, lalo na't kung maliit lang ang sasakyan, tangay na tangay ka ng alon. Kung malaki, medyo hindi mo ramdam ang alon. Halimbawa, sasakay ka ng super ferry. Oo. Malaki yun, kumbatsero. Pero pag may mga... Sakay na! Kaya nga sabi ni Sharon Cunha, sakay na! Oo. May time na mararamdaman mo pa rin kapag nasa gitna ka Nandiyan ba na yung super ferry? wala na. Binigay ko lang na halimbawa. Ang lalaki nun. Oo. Ito, ang liliit niyan. Kaya Nakakatakot din. yanig kayo sa loob niyan. Pag mag-practice na, ngayon pa lang, mag-practice na yung mga sasama diyan. Alas 6:41 ang ating oras. Tuloy pa rin ang ACS Balita. ACS Balita. This time check is brought to Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Friday o Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit at malupit na dumit madya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS. 6:47 ang ating oras. Dumami pa ang mga Pinoy na may trabaho, makaraang maitala sa 95.8% ang employment rate noong Oktubre, Tindi, no? ang pinakamataas simula noong Abril ng 2005. So 18 years. Oh, 18 years, kumbachero. 18 years. Ito po In ay 18 years. pinakamataas na History employment ito. rate in 18 years. Bumaba naman sa 4.2% ang bilang ng mga walang trabahong Pilipino nung nakaraang buwan ng Oktubre, katumbas ng 2.09 million jobless Pinoy mula sa 4.5% o 2.26 million noong September. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang employment sa sektor ng accommodation and food services, Yan. administrative at support service, transportation, public administration, defense at maging social work. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na babawasan ng walang trabaho tuwing holiday season dahil sa nadadagdagang economic activities sa bansa. Pero ito ay maganda to. Kahit pa nga ba holidays, di ba? Oo, mataas Holidays, ito. Mataas to. Pero kung Pero mo kung in 18 years, diba? Bakit wala bang holiday season ng mga tama, nakaraang panahon na yun mismo, kumbachero. Iba no? talaga ngayon. Congratulations sa mga may trabaho, pagbutihin natin. Yung Ayan. mga wala naman trabaho, hanap kayong trabaho para hindi kayo naiinggit. Sabi siguro, sino naiinggit? Hindi kami naiinggit, Hindi ha? kami naiinggit. O sige, para hindi kayo naiinip. Bakit? Sino naiinip? Di ba, nakakainip din yung tamad. Samantala, muling napabilang ang University of Makati School of Law sa listahan ng nangungunang law school sa bansa. Ito ang ibinida ni Makati City Mayor Abby Binay matapos magtala ang UMAC School of Law ng 94.12% passing rate. 94.12? 12. Engineer Tony Langelo. Engineer, bago-bago lang na may law dyan sa sa school. UMAC. Rumirehistro na kaagad. Matindi tong UMAC. Galing, ha? Magaling yung din ito dati eh. Sino na? Si Attorney J. Layog. Layog. Oo nga pala. Attorney J. Wala na ba Layog. siya doon? Attorney J. Hindi na ni-renew. Sumikat kasi nung nakaraang mga buwan. Yan ay sa ibang usapan. Sa ibang usapan. 94.12% passing rate sa September 2023 bar exams. Nag-top 1. Ang tindi. Nag-top 1 ang UMAC School of Law sa talaan ng mga top-ranking law school sa bansa na may 50 candidates pababang o 50 pababang bar exam takers. So sila kasi ay hindi pa ganun karami yung sumali. Yung mga estudyante. Yung nag-take ng bar. So sa 50 and below category,
Number 1 ang University of Makati. Ayun. Noong 2021, nakapagtala ng 100% passing rate ang nakauna-unahang batch ng bar examinee ng UMac School of Law na binubuo ng 9 na law graduates nito at nanguna sa talaan ng law schools na may 10 pababang bar exam takers. Noong 2022, nag-second ito sa katulad na kategorya sa nakuhang 89.89% passing rate. Ayon kay Mayor Abby Binay, ang mga tagumpay na ito ay nagpapatunay ng katapatan ng Makati LGU sa pangakong pagtataguyod ng educational excellence sa lungsod na nakikita sa mataas na kalidad ng legal education na ibinibigay ng UMac School Libre of Law. dyan ano? Libre to. Oo. Mag-aral kaya tayo dyan na kumbatsero? Pwede. Wala naman tayong masyadong ginagawa. Bagay. Tara. 9 na minuto na lang, alas 7 na. Ay teka, kuha tayo ng update dyan sa Isabela. Nasa linya natin itong si Attorney Watu Foronda, ang Chief ng Isabela PDRRMO. Attorney Foronda, magandang morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Yes sir, ano pong latest natin? Kahapon nababanggit na nakuha na yung piloto pero sa kasamang palad wala nang buhay. Pero yun pong pasahero, yung babae, ano pong update? Wala pa po. Basta nakita po mukhang nag-survive yung ale dahil may nakita silang makeshift na shelter na malapit po doon sa wreckage ng aeroplano. Siyempre, ang logical conclusion po namin ay naglakad itong pasahero para humanap po siguro ng tulong o baka sakali makakita po siya ng mga kabahayan at makahingi po ng tulong. Logical din po na pababa ang direction po nung ale. Opo. So, mahirap mong paakyat, hindi niya kayang akyatin yun dahil considering na kagagaling lang po niya sa isang plane crash at bago po siya sumakay dun sa aeroplano gagagaling din niya sa pagamutan. Teka, saan plane crash yun? Hindi, ito mismo. Ito mismo plane crash. Itong plane crash ito. So ito bang Piper plane na to ay parang ambulance plane? Hindi po, hindi. Kung po siya regular na commercial na flight po yun. Ang karamihan ng karga po nila ay kargada. Cargo. Cargo. Mga ilang taong gulang na ho ba yung babae? Ay, hindi ko po alam. Pero base po dun sa kanyang mga larawan, siguro nasa mid-40s hanggang mid-40s. 40s. Naku, sana naman ay survivor itong si ma'am, ano? Apo. So ito pong pababa, tama kayo doon. Ang logical na gagawin niya doon, pababa at maghahanap ng kabahayan. Yung po bang pababa na yon, gaano kahirap tuntunin sa party po ng mga rescuers ayon po sa report sa inyo? Ay, matarik po eh. Almost vertical po yung ay, grabe. Matindi pala, ano? Pero tagtad po ng mga puno. Opo. Meron siyang kakapitan kung sakaling padaus-dos siyang pababa. Apo. Pero may background, may konting background kaya ito sa Jungle survival o may training kaya. Yun ang importante, ano, attorney, ano, sa atin wala ngayon. Wala po kaming knowledge kung ano po ang kung meron pong ganung background yung ale. Pero sa ngayon, ang mga rescuers natin ay andun pa rin sa area. Opo, nandun pa rin sila. Mananatili sila doon kahit na po nakukuha na ng Philippine Air Force yung labi ng piloto. May iwan po sila doon. Hihintayin nila yung K9 tracking team. Okay. Oo. So hindi pala kanina mga bandang alas 6:30 anong oras na ba? 6:54. Mga alas 6:30. Nandun na po sila sa bandang Esitex sa bandang Tarlac. Siguro inaasahan po natin sila dito pagkapananghali po siguro yung dating nila. Sana mayroon magandang panahon. Para mailipad po sila dun sa crash site. Yung K9 unit. Opo. Ang balak po namin ay dalhin nga po yung K9 unit doon. Meron po kaming nahiram na mga naisuot ng damit nung pasahero. Pinahiram po nung mga kanyang mga kaanak. Dadalhin din po dun sa crash site yon at ipapaamoy dun po sa mga K9 units para matuntun. Apo, kasi ang sabi po ng ating mga K9 tracking experts, kapag tayo ay dumadaan sa isang lugar,
yun pong natatapakan natin, hahawakan, o kaya yung nasasagi natin, nag-iwan po tayo ng amoy. Minute traces po ng amoy na hindi po natin na naamoy, pero naamoy po ng mga train. Gusto mo panahon sa area ngayon? Mukhang magiging challenge po ang weather. Ang forecast po ng Pag-asa ay magiging dominant system yung northeast monsoon. Pag ganun po, maulap, minsan maulan pa. Oo nga, dito lang sa Metro Manila, paulan-ulan din kanina. Attorney, makikibalita uli kami sa inyo, ho. Salamat po ng marami. Thank you so much. Apo. Salamat po. Kumusta po kay Governor? Governor Rodito Albano, opo. Makakarating po. At kumusta rin po sa mga masasarap na isda nyo dyan, yung ludong. Yung ludong. Thank you. Attorney Wadu Baronda, thank you. Ang Chief ng Isabela PDRRMO. Nagatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tayo, ha? Dahil Friday holiday at birthday pa, kumbatsero. Birthday pa ni Kong Saldico. Uy, wala ba tayo dyan? Wala Kong ba Saldi. tayong Bicol Express dyan? Kong Saldi, happy birthday. Si Manny Gutierrez, birthday din pala. Na nakatutok andyan sa Toronto, Canada. Ka-birthday pala niya si Las Piñas RTC Judge Pia Bersamin Emboscado. Yung napangasawa nito si Judge Pia Bersamin, taga-Hain. Kaya emboscado Emboscado, ayan. Si Judge Pia Bersamin, emboscado, anak ni ES Luke Bersamin. Uy, totoo bang tinanggap na ni ES Luke Bersamin ang resignation ng taga Marina? Oo. Ha? Totoo ba? At naipadala na yung kapalit? May kapalit na, kumbatsero. May OIC na ngayon dyan, OIC Administrator sa Marina. Nakakatawa nga yan si Attorney Pabia. Nag-resign. Si Attorney Hernani Pabia. Nag-resign. Diba? In-announce natin, nag-resign. Ayaw umalis. O sabi ko, hindi ba nag-resign na? Ayaw umalis. Hindi pa naman daw kasi tinatanggap yung resignation. Ayun, naglabas tuloy ng desisyon na wala kanya. O tinanggap na yung kapalit mo. Yung resignation mo. Kaya dito na yung OIC Administrator, si OIC Administrator Nanette Dinopol. Ayan. Okay. Ayusin nyo yan. Lalo itong mga bangka na bibiyahin na to. Dapat maayos siya ang kondisyon yan. Secretary Jomar Canlas, sasama ka ba dyan? Kulang ka pa naman sa wala kang masyadong karanasan sa pagsakay sa mga vapor, ha? Sa pagsisid, magaling yan. Sa pagsisid. Iba yung nasa ilalim ng dagat, sa ibabaw, ha? Magandang morning, Secretary Jomar Canlas. At si Doc Mike Gopit. Si Doc Mike Gopit, birthday pala ngayon. Happy birthday, Dr. Mike Gopit. Doc Mike. At si Colonel Freddy Ergo, na isang miyembro ng STAR, Strong Tiger Alliance of Riders. Minabati ka ni General Eli Cruz sa iyong birthday, Colonel Freddy Ergo, at ng mga miyembro ng STAR at ng iyong mga kapwa Tigers Master Rider. Sabi ni Miss Gwen Deser, hindi ako maniwala dahil wala nga job opportunity sa Pinas. Kung itong Ma'am Gwen Deser, alam niyo po ba kung ilang beses ako nag-hire ng may cook, may server, mayroong admin staff, may baker. Ang dami. Ako lang mismo kakapirasong kumpanya lang naman kami. May mga nag-a-apply. Meron ding hanggang ngayon walang trabaho. Walang na-apply na posisyon. May mga bakante pa? May mga bakanting Ano position. pa ba mga bakante dyan? Gusto mo mag-baker? Gusto mo baker? Baker? Meron bang manager presidente ka agad? Pwede. Hindi, gusto natin sabihin sa ating mga kababayan. Ang nangyayari lang kasi talaga, kumbatsero, hindi lang nagtatagpo, hindi nagkikita.
Dati ho, umaasa lang tayo sa, ito, banggitin natin ang Manila Bulletin. Ang Manila Bulletin, napakalaking tulong ho niya nung araw sa mga naghahanap ng trabaho dahil andyan, nakalagay sa classified ads yung mga nangangailangan ng ganitong trabaho. Ngayon ho, mas madali. Online, ang dali na po ngayon. Online lang. Hindi mo na kailangang magbitbit ng nakilik-kilik mo yung envelope mo at kakatok ka sa gate ng nakalagay. Tapos may nakalagay. No vacancy. Para pelikula lang ni Rudy Fernandez. Kaya ni Rene Requestas. Kakatok ka pa. Ngayon hindi na, online lang. Nandun na lang sa tao talaga kung maghahanap ka pa ng trabaho. Ito, sabi ni Ohenso D. Ako nga, 2 na trabaho ko, may nag-aalok pa sa akin. Madaming trabaho dito sa Pilipinas, tamad lang yung iba. Ayun. Yung iba, nawalan na ng drive na maghanap ng trabaho. Siguro sa tagal na naghahanap. Nawalan na ng kumbaga nawalan na ng tiwala sa sarili. Kailangan maibalik. Maraming ganun na kumbatsero. Yung bang sa tagal na walang hanap buhay, sabihin ako medyo baka hindi ko na kaya yan. Parang nahihiya na. Totoo. Pero pag nabuhayan ulit ng loob. Pero meron din naman talagang ayaw magtrabaho. Meron talaga. Mas gusto yung pahila-hilata lang sa bahay. Paano kaya sila nakaka-survive na gano'n? Ang hirap kaya nun. Napakahirap nun. Alam niyo bang marami tayong kakilala kumbatsero na sanay na nagtatrabaho. Nung tumigil sa pagtatrabaho, lumabas ang mga sakit. Yun, totoo. Kapag tumigil sa trabaho, nagkakasakit. Yung iba naman yata, mga ilan-ilan lang naman siguro ito. Pag nagtrabaho, nagkakasakit. Panay ang sick leave. Wala namang sakit. Panay ang sick leave. Hindi ba, kumbatsero? Kaya nako, yung pong mga wala pang trabaho dyan, iba rin yung pakiramdam nung ikaw yung bumubuhay sa sarili mo, tumutulong ka sa pamilya mo. Pagka may pangangailangan yung mahal mo sa buhay, kahit papano nakakatulong ka. Iba pakiramdam nun, pare. Iba yun, pre. Iba yun. Tapos may matatanggap ka tuwing kinsenas katapusan na ganito. Di ba? Tapos meron kang maipantutulong. Di ba? Sa nangangailangan. Iba ang maniwala kayo. Ito si Junior, si Celine, sabi niya, yung iba umaasa lang sa 4-piece. Yun, meron din naman gano'n. Meron gano'n eh. Hindi ba napag-usapan na natin, kumbatsero, ang hirap kumuha ng kasambahay ngayon sa Metro Manila o kaya yung iba nagtatrabaho na nga sa Metro Manila na kasambahay, umuwi pa ng probinsya. Bakit? Dahil doon may 4-piece. Umasa sa 4-piece, kumbatsero. Umasa na lang sa 4. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Lahat yata ng may posisyon sa gobyerno, merong AIC, yung AIC. Yung ayuda, ano tawag doon? Yung assistance to individuals basta AIC. Kaya tinan mo, ang dami niyong makikita sa inyong mga lugar na mga pinagkakaguluhan dahil may mga pila ng mga namimigay ng ganyang ayuda. Sabi ni Ohenso, ni Junior, yung iba anak ng anak tapos magrereklamo, nagugutom sila. Ayan, may mga ganun din. Ulitin lang natin, kumbatsero, ito po yung banner story ng ilan sa mga pahayagan. Ito po jobless rate drops to 4.2% in October. Ito po ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 18 taon. Ilang presidente na yon? Gloria, Noynoy, Presidente Duterte, ngayon Bongbong Marcos. Ngayon lang ulit tayo nakatikim ng ganito kagandang unemployment rate. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha.
Araw ng Friday, 8 ng Disyembre 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. PNP nakatutok sa anggulong inside job sa Skyway robbery holdup. Inmate na accessory sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid, hinatulang makulong ng hanggang 8 taon. 3 general apektado ng bagong balasahan sa PNP. Pamamasko ng grupong lumad sa Davao City na uwi sa Rambol nang hindi magkasundo sa hatian ng pera. Naku po. Presyo ng itlog bahagyang bumaba sa kabila ng mataas na demand ngayong holiday season. 70 anyos na lola nanganak ng kambal. May pag-asa Totoo pa pala. ba ito? Veromes? 70 anyos? 70 years old. Kambal pa! Kambal pa. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:13 ang ating oras. This time check. Reach! Pangunahing balita. 7:17 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga pangunahing balita, sinisilip ng PNP ang anggulong inside job sa Skyway robbery holdup matapos madakip ang 2 sa 6 na suspect na sangkot dito. Naaresto ng NCRPO sina Joland Kabutahe at Anjo Sardoma sa magkahiwalay na operasyon sa Cavite at Maynila. Si Sardoma ang natukoy na driver ng SUV nung isagawa ang Skyway robbery holdup at isa ito sa nakumpiska sa tinutuluyan itong unit sa Malate o nahuli. Ayon kay Police Colonel Jane Fajardo, tagapagsalita ng PNP, posibleng may kasabwat ang grupo sa isang kasino dahil ang kanilang nabiktimang dayuhan ay may bitbit na malaking halaga ng pera mula sa kasino. Nabatid na umaabot sa 134 million pesos. Ang nakuha ng mga suspect mula sa biktima sa sinasabing nanalo sa kasino. Arestado na ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, naaresto ng Task Force Marawi at Marawi City Police si Jafar Gamo Sultan alias Jaf Okurot sa isang operasyon sa Barangay Dulay Proper, Marawi noong December 6. Kasabot umano si Sultan ng isang Omar na positibong kinilala ng mga testigo na siyang naglagay ng improvised explosive device sa Dimaporo Gymnasium. Nakumpiska rin ng mga tropa ng gobyerno ang 2 motorsiklo. Nagpatupad ng panibagong balasahan sa hanay ng Philippine National Police ilang araw matapos na mapalawig ang termino ni PNP Chief General Benjamin Acorda. Batay sa inilabas na kautusan, inilagay bilang Acting Regional Director ng Police Region Office 5 sa Bicol si Police Brigadier General Andre Dizon. Ito yung dito sa Manila. NPD. At ang pinalitan ni Dizon si Police Brigadier General Wes Raimundo Vinque. Na muling itinalaga naman sa National Headquarters bilang Acting Director ng PNP Research and Development. Samantala si Police Colonel Leon Victor Rosete naman ang papalit sa iniwang pwesto ni General Dizon sa PNP Retirement and Benefits Administration Service o ARBAS. Sa Lunes, December 11, pa-opisyal na magiging epektibo ang panibagong unit reassignment na ito sa PNP. Hinatulan makulong ng hanggang 8 taon ang isa sa mga akusado sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Mabasa o mas kilala bilang si Percy Lapid. Kasunod ito ng inilabas na desisyon ni Judge Harold Hulingaga ng Las Piñas RTC laban kay Denver Mayores na naging accessory sa krimen. Una nang naghain ng guilty plea si Mayores sa korte matapos makipagsabwatan kina dating Bureau of Corrections Director Gerald Bantag at Security Officer Ricardo Sulueta sa planadong pagpatay kay Lapid.
Bukod kay Mayores, guilty rin ang hatol ng korte sa iba pang Bilibid gang leaders na sina Alvin Galicia, Alvin Labra at Alfie Piña Redonda na sangkot naman sa pagpaslang sa kapwa bilanggo na si John Villamor. Bahagyang bumaba ang presyo ng itlog sa mga pamilihan sa kabila ng inaasahang mataas na demand ngayong holiday season. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila, ang medium size na itlog ay naglalaro ang presyo sa 750 hanggang 850. Mas mababa ng 30 centimos kumpara sa presyo noong December 1. Kinumpirma naman ni United Broiler Raisers Association of the Philippines Egg Board Chair Gregorio Sanjego ang pagbaba sa presyo ng itlog matapos ngang bumaba ang presyo nito sa farm gate. Nauwi sa Rambol, suntukan at habulan ang pamamasko ng isang grupo ng lumad nang hindi magkasundo sa hatian ng pera sa Davao City. Nakuna ng video ang kaguluhan at kahit dumating na ang mga pulis ay tuloy ang habulan at suntukan ng ugat ay hatian ng perang napamaskuhan. Ito. Yan. Kitang-kita Ayun Mario Sepo, no? 6 ang inaresto dahil sa gulo habang ang iba ay sinakay sa isang truck para ihatid sa kanilang lugar. Paalala po ng mga otoridad, mahigpit na ipinagbabawal ng LGU sa Davao City ang pamamalimos sa lansangan at mga sasakyan. Susunod! Dito po! Eto na yung kwento kahapong naudlot. Yung artistang gusto na raw talagang pakasalan. Kaya kung merong naghihiwalay, meron namang nagkakatuluyan. Totoo na kaya yan? Gusto na raw pakasalan ng boyfriend na kongresista. Di ba naghiwalay dati yan? Ganun ba? Naghiwalay dati yan Nagkabalikan. Buti na naayos So may pag-asa pa rin magkabalikan din si Katniel. Pwede naman. Pero totoo ba yung mga nakikita kong, ano naman ako kumbatsero, hindi ako masyadong maalam sa mga ganyan. Yung mga naglalabas ang mga picture ni si Catherine Bernardo, tapos tinatabi yung picture ni Andrea Brillantes. Nung musmus pa. Hindi, yung pareho silang ngayong panahon nito. Tapos pinapakita kung ano daw ang dahilan. Kaya tanong, ito yung maliwanag na dahilan bakit iniwan ni Daniel si Katniel. Ganun ba? Nakikita ko lang naman. Nakita ko din yun yung picture na yun. Nakita ko din yun pagka talaga unang tingin mo sa picture, sasabihin, oo nga. Sa biglang tingin. Sa biglang tingin. Pero hindi naman siguro dahil lang doon. Tapos meron pa ako nakikita nga na yun, yung binabanggit mo ng bata pa. Si Catherine, tapos kasama niya sa picture ng bata pa, si Andrea. Tapos, teka ba, si Andrea ba talaga ang dahilan? Sabi ni Morley. Si Morley bang nagsabi? Hindi, sabi sa mga balita, chismis, sa mga balita. Mas may picture din si pa nandun, yung may kasamang bata. Si Bea. Saka kasama si Julia Barreto. Yun. Magaling ka rin naman sa mga... Nakikita ko lang sa may nag-a-appear kasi sa lumalabas Tapos lumabas din si Raisa May, tsaka si Pauline Soto. Ang gagaling gumawa ng mga kalokohan sa social media, no? Talaga naman. Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:24. Nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30 ang ating oras. Pinatututukan ni Philippine Coast Guard Commandant Ronnie Hill ang isasagawang Christmas caravan ng grupong Atin Ito Movement sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard spokesman Rear Admiral Armand Balilo, bukod sa kondisyon ng panahon na posibleng makaapekto sa karagatan, ay dapat din nabantayan ang barkong sasakyan ng grupo lalo't delikado ang ruta na kanilang daraanan. Paliwanag ni Balilo, daanan din ng malalaking barko mula sa ibang bansa ang West Philippine Sea, kaya dapat na magdoble ingat upang maiwasan ang aksidente tulad ng nangyari sa bangkang pangisda sa Occidental Mindoro. Yung ruta kasi ng West Philippine Sea, international waters din po yan, at maaaring may makasalubong. Ang gagawin na lang siguro, dapat mag-iingat po at anyway, marami naman yan at hindi po magiging mahirap na sila'y mapansin kagad. Rear Admiral Armand Balilo.
Sa isang kamangha-manghang balita, isang lola ang nanganak ng kambal sa edad na 70. Tama po kayo ho. 70 ng pagkadinig, 70 years old. Na At kambal pa. Kambal. Nagbuntis po ito sa pamamagitan ng IVF o in vitro fertilization. Isang lalaki at isang babae ang sinilang ni Safina Namukwaya. Sino? Sino yan? Isang lalaki at isang babae ang isinilang ni Safina. Ito siya ba yung nasa picture na yan? Safina Namukyawa. Namukwaya mula sa Kampala, Uganda. Noong November 29, 2023 sa pamamagitan ng cesarean section. Kung normal delivery ito, medyo lalo kang bibilib sa kanya. Pero ito ay cesarean, CS sa Women's Hospital International and Fertility Center. Tinuturing naman ng ospital na isa itong makasaysayang achievement na ipinost nila sa FB kalaki pang video ng panayam kay Namukwaya bago makapanganak. Ayon kay Namukwaya, malaki ang pasasalamat niya sa Panginoon dahil biniyayaan siya ng kambal sa kabila ng kanyang edad. Ito ba si Namukwaya may asawa? Hindi pa natin masabi. Palagay ko'y wala. Ito may kasama eh. Doktor to. Ito yung doktor. Baka doktor. Yuel, yun yung doktor. Hindi rin masabi ni Yuel. Hindi rin masagot ni Yuel. Ang panganay na anak ni Namukwaya ay 3 taong gulang pa lamang. So kapapanganak lang niya nung 67 siya. Isinilang niya noong 2020 na ang kanyang edad ay 67. Tama ka kung gadya. Late bloomer si Inang. Pero yung pinanganak niya nung 67, nung years old siya. IVF din to. Baka in vitro din. Oo, meron kasing di ba meron mga ganun na. Magaling pala diyan sa Uganda. Uganda. Sa ibang balita, pinagtibay na sa Bicameral Conference Committee ang amyenda sa Centenarians Act. Ito, tama-tama ito sa mga anak na 70 na matagumpay na pinag-isa ng Senado at Kongreso ang bersyon para mabigyan ng karagdagang 10,000 pesos cash gift ang mga senior citizen pagsapit sa edad na 80, 85, 90 at 95. Batay sa napagkasunduan ng panel ng Kamara at Senado, 10,000 pesos cash gift ang ibibigay sa mga lolo't lola sa loob ng 1 taon kapag sumapit ang mga ito sa edad na 80 hanggang 95. Ang mga senior na sasapit naman sa edad na 100 years old ay makatatanggap naman ng 100,000 pesos cash gift. Dedma lamang si Finance Secretary Benjamin Diokno sa report na papalitan sa pwesto ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Diokno, patuloy siyang magtatrabaho sa DOF hanggat kailangan siya ng presidente. Naniniwala ang kalihim na masaya at kontento pa ang Pangulong Marcos sa kanyang pagganap sa tungkulin. Mainit kasi ang balitang si Deputy Speaker Ralph Recto ang ipapalit ni Pangulong Marcos kay Diokno. Makaraang makita itong kasama sa US trip ng Pangulo noong nakaraang buwan. .7:34 ang ating oras. Nako, eto na naman tayo sa problema natin sa kamatis. Nangangamatis na naman. Nangangamatis. Oo, kapag sobra-sobra ang supply, bagsak ang presyo. Sabay-sabay kasing nagtatanim eh. At sabay-sabay ding umaani. Naku, yan ang kailan pa ba natin. problema yan? Problema pa yata nung panahon ni MacArthur yan eh. Ito na naman. Ganun na naman ang nangyayari dyan ano sa ginagawa Nueva ng mga Ecija. mau dyan? Mga municipal agricultural officer. Sa Nueva Vizcaya pala, RH25, Grace Ansano. Coming Grace! Yes, ito yung Jerry. Totoo, nangangamatis na naman. Kaya naman, nakapanghihinayang ang truck na namang tinatapon lamang sa bahagi ng gilid ng bundok. Ito'y namatahan ng ilan sa mga residente matapos nga na bumagsak na naman ng halos 5 pesos kada kilo ng kamatis sa bahagi nga ng itong Nueva Vizcaya Agricultural Trading Center NBAT. Ay lang ng 5 pesos kada kilo mula sa dati na 30 pesos. Ngayong magpapaskuraw sana makita ito at matulungan itong mga magkakamatis dito sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Ayon sa NBAT na si Gilbert Bonilla, ay halos sabay-sabay na umaani ngayon ang ating mga magsasaka sa bahagi ng Nueva Vizcaya.
Kaya naman dumagsa at halos sabay-sabay din na nagdatingan itong mga inani na mga kamatis. Sa ngayon, ito, nakikita namin, Grace, sa video. May isang dump truck pa ito. Isang dump truck. Oo. Kaya nga, sana yung iba, nung makita yung tinapon, pwede naman pulutin na lang. Di ba? Sus, Maria. Nakakapanghinayang. Mga overripe na. Nakakapanghinayang naman. Sarap sana na. Pang sarsyado yan. Sarsyado, pwede yan. Saka hindi ba wala bang nagpo-process ng kamatis dyan? Naku, wala na. Alam mo ba, Katunying, dito sa atin, sa Nueva Ecija, dati meron sa bahagi ng Rizal. May gumagawa ng ketchup dyan Umalis na. Nagsara na. Nagsara na sila, parang nalugi. Oo. Hindi siguro tinatangkilik. Yun na nga ang problema tayo kasi mga Pinoy, yung brand, para tayo ba yung sa utak natin, yung brand. Totoo yun. Gusto ko pa naman mag-ulam ng scrambled egg with onion and tomato. Tomato. Ngayong umaga, tapos sayang. Naman yan, Yes. Sana kumilos ang Department of Agriculture. Ulit-ulit na lang yung, paulit-ulit na lang yung problema na yan, Ating Grace. Paulit-ulit, para tayo sirang plaka. Parang nasira na plaka. Nako. Anyway, sana ipagdasal natin, lalo na yung Pasko, kailangan ng ating mga farmers ang tulong para naman maging pera yung tinatapon na yan at nang sa ganon masaya ang kanilang Pasko. Yan ang ating update para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang papel ng gobyerno dyan, kumbatsero. Gobyerno talaga. Ang laki ng papel. Halimbawa, kumbatsero, yun lang ikukonect mo yung mga restaurant owners. Yung mga restaurant chains na nangangailangan ng kamatis. Yung tinatawag na institutional buyers, paulit-ulit na lang wala yatang tumututok sa ganyan sa Department of Agriculture. Ano ba ang nangyayari sa buhay natin, Panginoon, kung buhay natin? Magpapatuloy po tayo. Samantala, may follow-up si Edniel Parosa doon sa nahuling suspect sa MSU bombing. RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying at Jerry, patuloy na inimbestigahan ang sinutahang lakas sa Pilipinas kung may koneksyon sa Daula Islamia Mauti Terrorist Group. Ang mga suspect sa pagpapasabog sa Mindanao State University kung saan isa nga ay naaresto na sa panayan ng DZOH. Sinabi ng AFP Public Affairs Chief General Sergeant Trinidad na alam kung iba pa ba itong nahuli sina o si Jafar Jamo Sultan at tuminahan kung pang si alias Omar ay nilabas sa mga pangalan ng suspects sa Philippine National Police. Matatandaan sa Campo Crame kasi pinangalanan ang isang dating MSC student o si Kadati Mendoza alias Engineer at Arzani Mendoza alias Gapitos bilang suspect sa pamubupang ikinasawi ng apat at ikinasugat ng hindi bababa sa 50. Sinabi rin ang PNP noon na pawang koristable sa kanilang mga pinangalanan sa DI Mauti Group bagay na sinverify naman ang AFP pareho sa mga inilakas bilang pangalana. Samantala, nahagit na ng CCTV sa tulong ng backtracking ang kilos ng hinihinalang sina Omar at Jafar Gamo Sultan alias Shafa. Ilang minuto bago ang pagsabog sa Delibacoro Gym. Kitang unang pumasok sa gymnasium ang isang nakahudi na lalaki isang oras bago ang pagsabog. Bago siya lumabas at nakasalubong ang isang nakaputi naman na may dip-dip na bagda. Pumasok sa gym ang nakaputi at nang siya lumabas, pasado na siya tinamada ng araw ng linggo. Kita naman na siya may sangang cellphone na posibleng isang triggering device, sabi ng AFP. Saka nangyari ang terror attack sa huling Sharias Job sa barangay Dulay Proper sa Marawi nitong December 6 at kasamang na-recover ang dalawang motorsiklo sa lugar. Matatandaan, ang DI Mauti Group na dati nang umatake sa Marawi ay inspirado ng International Terror Group na Islamic State. Bago ang pambobomba sa MSU, labing isang miyembro, ang DI Mauti, ang napatay sa operasyon ng militar sa Maguindanao del Sur, kabilang ng kanilang leader na si Abdullah Kafal. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Ranger H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. At meron pang isa. Umahabol. Meron daw karambola ng mga sasakyan. Saan yan? RH39. Matindi. Anong number si Eric? 39 ba? Di ba? RH30. 30 30 pala. Ang tabihan ng karambola ng mga sasakyan na report ni RH30 Eric Gastas.
Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 7:41. Ang unahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah! Sabi nito si Kuya Jerry at Ate Sally dyan sa Nueva Vizcaya. Pasensya na kayo kasi Heinz tomato lang ang ginagamit na Heinz tomato sauce lang kami dito eh. German made ha. Yun nga, ayun, maganda yung punto mo na yung Kuya Jerry Espidilyon ha. Maraming Pilipino na ayaw kumain ng locally processed. Lalo na hindi yung local na as in Del Monte o kaya Papa o UFC, hindi. Yung ginawa lang doon sa barangay. Ayaw tangkili, hindi. Ketchupan lang yan eh. Sabi, ayaw kaya hindi umaasenso yung mga maliliit na producer. Doon nga papasok talaga ang ang tulong ng gobyerno. At yun din kumbatsero, yung para ma-improve yung quality ng locally produced DTI, ketchup. pasok dapat ng DTI yan. Yung Department of Agriculture, andyan dapat. Yan. DTI, nandyan. DOST, kung kailangan tumulong sa processing, sa packaging and all. Andyan ang gobyerno para magpagaan ng buhay ng ating mga kababayan. Sakit sa dibdib na may nakikita kang truck ng kamatis na itinatapon. Wag ang puro pinagkakagastusan natin yung pagbibigay ng ayuda. Eto, tinan mo, mas maganda, sabi ni Lina Acosta, Nones Pinaldo, mas maganda pa ang buhay ng ibang tumatanggap ng 4-piece. May motor, magaganda pa mga cellphone nila. Mahirap ang buhay, walang 4-piece. Totoo yan. Yung si pangalan, si Acosta, si Lina Acosta. Si Lina Acosta. Lina Acosta. May ganun may makikita. Kaya talaga. Parang ini-encourage natin, pasensya na, ini-encourage natin ang katamaran. Ang katamaran sa buhay na ito. Ang pagkagastusan natin, ang pondohan natin ay yung kung ma-improve yung pagkakakitaan ng tao. Hindi yung ibibigay mo na lang ng direkta yung tulong, yung ayuda. Katakot-takot na pera yan, kumbatsero. Katakot-takot na. Buti na lang at itong pamilya ni Fiscal Biner Bauto sa Kabanatuan nakatutok sa atin. Binabati ang kanilang bagong abogado sa pamilya. Si Attorney Katrina Maxine Bauto ay pumasa din pala sa September 2023 bar exam. Congratulations, Attorney Katrina Maxine Bauto. Kano-ano ba ni Colonel Jojo Bauto yan? Mag-anak, kumbatsero. Mga Bauto sa Kabanatuan, isang lahi lang yan. At si Bossing Ferdinand Fraginal ay nagbe-birthday din ngayon. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Kaso Jimenez, eto na. Vic Lima, eto na siya. Ang dami-dami nag-iintay dito kay Mama Morley. Totoo na kaya yan? Na pakakasalanan ni Kong ang ang kanyang girlfriend na showbiz personality. Hatid sa atin ang ating showbiz legend Morley Alino. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katunying at Ka-Jerry. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Congressman Sam Versosa, na kung saan ay naroon din ang kanyang girlfriend na si Rian Ramos. Tinanong natin ng diretsyo si Congressman kung handa na ba niyang pakasalan si Rian Ramos. Isa lang ang kanyang sinabi at walang kagatol-gatol na oo. Talaga daw gusto niya ng pakasalan ang naturang aktres. Kailan daw? Kailan? Hindi niya sinabi kung kailan. Yun lang, kasi pero marami nagsasabi dyan, pag sinabi, handa mo bang pakasalan? Pero hindi. Pero pag tinanong mo kung kailan, yun lang. Nakiriyan yun. Oo. Kasi si Congressman, gusto niya na talaga. Nag-propose na ba siya? Hindi ko natanong yan sinasabi. Iba yun. Baka politiko yan. Alam mo na mga politiko. Alam niyo kung bakit? Kung bakit mahal na mahal niya si Rian? Sa lahat ng mga projects, sa lahat ng mga ginagawa ni Rian, nasa likod si Congressman. At walang mukhang bibig si Congressman. Hindi ba naghiwalay na sila dati? Nagkahiwalay pero parang nagkabalikan. Bakit nga sila naghiwalay? Hindi ko alam.
Kasi sabi ko sa iyo. Basta ang... Yan ba si Congressman Versosa ay dati ring artista? Parang lumabas-labas din dati. Pero nakilala siya kay Willie Revillame, di ba? Sa programa ni Willie Revillame. Si Machete. Oo, si Machete yan. Oh, di ba? Siya yun? Si Gardo naman yun. Si Gardo nga pala yun. Si Gardo na Labakara. Si Gardo na Labakara. Oy, Kuya Brian Kuhn nanonood sa atin, nakikinig ngayon ha. Pagbutihan mo. Kaya pala ang party list pala niyan ay Tutok to Win party list. Ano bang marginalized sector ang inire-represent nun? Yung mga Tutok to Win. Yung mga lumalaban. Lumalaban sa laban. Dito sa amin sa parola pag Tutok bawi, to Win, bawi. ibang klase yun eh. Yun pala ang party list niya. Tutok to Win party list. Oy, happy birthday pala sa kina Benedict Ching Aurelianida at IZ Divina Gracia. Binabati kayo ng inyong galanting tiyuhin na si Kuya Eric Divina Gracia. Tutok to Win. Kuya Will, magandang morning. Magandang morning, Kuya Will. Lagi nanonood sa atin si Kuya Will. Bigyan ng jacket yan. Sabihin mo kay Congressman Sam, mag-propose ka na kamo para maniwala ka. Pero sa totoo lang, in love din si Rian Ramos kay kay Congressman dahil siya mismo ang nagsabi na the best among the best sa lahat ng kanyang mga naging ilan ba naging boyfriend niya? Marami na rin siguro. Mga ilan? Pati binilang eh. Pero sino ba yung naging... Ay, si Moy Twister, di ba? Controversial yun Controversial yung sa kanila. Moy mayon o mo? Hindi, yung Kiss and Tell. Yung Kiss and Tell na DJ, si Mo. Biglang nawala yun dahil sa kanyang pagiging Kiss and Tell. Oo, mahirap ka banding yun. Ay, mahirap yun. Talo pa nun yung baklang pagka Kiss and Tell ang isang lalaki, nakakatakot yun. Talo niya pa yung baklang talipandas. Pati ko muna si Mami Sherry Ramirez. I love you, Mami. Mami Sherry! Yan ang ating DZRH of Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Umiscore si Joel Embiid ng 50 points para ibaon ng Philadelphia 76ers ang Washington Wizards 131-126. Ito na ay ka-anim na pagkakataon na umiscore ang reigning NBA Most Valuable Player ng 50 points sa kanyang career. Itinuturing din itong pangalawa sa monster performance ni Embiid kontra Wizard matapos kumamada ng 48 points noong Nobyembre 6. Samantala sa ibang NBA games, tinambakan ng 50. Pambihirang score to. Tinambakan ng 50. Basketball pa ba yan? ng Dallas Mavericks ang Utah Jazz. First half pa lang ay naka-triple-double na. Itong magaling talaga tong si Luka, no? Oo. Si Luka Bersamin. Si Don Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, patayan 2 taong gulang na bata sa Australia dahil sa pambihirang virus na karaniwang dumadapo sa kalapate. Ito na raw ang ika-5 kaso ng pagkamatay sa sakit na yon dun sa Australia. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, isinugod sa ospital sa New South Wales ang batang babae matapos ang 3 linggong nausea, pagsusuka at cold-like symptoms. Lumala ang kondisyon ng bata na dati nang may leukemia. Nagkaroon ng febrile infection-related epilepsy syndrome at epileptic seizures bago namatay matapos ang 27 araw. Nadiskubre sa medical test na ang bata ay may severe strain ng avian paramisovirus na nagdudulot ng Newcastle disease. Sinabi ng mga doktor na naswi ito sa pamamaga ng utak na dulot ng virus na posibleng nakuha ng bata sa exposure sa dumi o fluid ng infected na kalapate. Samantala, 3 ang patay kabilang ang 2 propesor habang isa ang kritikal sa mass shooting sa University of Nevada sa Las Vegas, USA. Sa Amerika na naman, kumbatyero. Ayon sa US authorities, nagpaulan ng bala ang 60 anyos na suspect mula sa ika-4 na palapag ng Beam Hall ng Universidad
kung saan maraming estudyante ang naglalaro at kumakain. Napatay naman ang mga pulis ang gunman sa isang shootout pero hindi pa malinaw kung ano ang motibo nito sa krimen. Dati umanong propesor ang suspect at nag-apply ito ng trabaho sa University of Las Vegas pero hindi ito natanggap. Nagatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Hi! Uy, birthday daw ni Emma Tiglao ngayon. Aba ngayon? Happy birthday. Binabati ka ni Victor Dalayon Lima Ikaw na may mga spy. Miss Universe? Miss Universe yan. Maganda yan, si Emma Tiglao. Vic, sino yun? Sino? Bakit daw ang lagi mo lang sinisino si ano? Vic, sino? Sino yung sinisino mo na yan? Ganon? Mr. Jalom Tang, magandang morning! Oy, baka may mga kailangan ng i-change sa inyong mga bahay, ha? Tulad ng bubong na baka mga butas na. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Uy, baka gusto nyong total long weekend ngayon, bibiyahe kayo. Siyempre, pag bumiyahe ka, mahaba ang biyahe. Yan, mataas pa naman ang konsumo ng gasolina. Buti na lang kumbatsero, andito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo kasama ang barkada at pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, di ba? Suwabe sa kalsada at tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong mga 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya naman kung gusto mo nang masubukan ng all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, abay, ano pa hinihintay nyo? Pumunta lang sa pinakamalapit na Cherry Tiggo dealership at o kaya naman pumunta sa cherryauto.ph para sa mga detalye. Sarap siguro pumunta sa ASEA ngayon, ano? ASEA, napakaganda ng ASEA. Ganda ng ASEA sa Subic. Kumusta ba sa Subic? Oo nga, parang medyo wala pa bang pagbabago dyan sa SBMA? Uy, binabati lang natin kumbatsero ang lahat ng mga pumasok sa trabaho ngayon, ha? Special holiday po ngayon. Meron kayong 30% additional. Pero kung hindi kayo papasok, ay wala po kayong sweldo. No work, no pay. Kaya kami ni Kumbatsero, pumasok po kami. Salamat, pinasasalamatan natin ang mga empleyado na siyang tunay na lakas ng mga kumpanya. Yung mga masisipag, mga tapat, may malasakit na mga manggagawa. Binabati po namin kayo. Kasama po kayo sa more than 95%, 95.8% na workforce na nagtatrabaho sa Pilipinas ngayon. Kaya congratulations din at salamat din naman sa mga employers na pinapahalagaan ang kanilang mga empleyado. Yung bang naniniwala na ang human resource, ang dugo at ang backbone ng isang kumpanya. Hindi lang equipment, hindi lang yung gamit, pinaka-importante ang tao. Di ba, Mother? Ayun, di naman yan. Ang mga empleyado talaga. Kaya yung mga hindi pa nagbibigay ng 13th month pay dyan, abay, bigay nyo na! Magbigay na kayo! Kung gusto nyo na magbigay ng 14th, pwede din! Kung maganda naman ang kita, 15th, pwede rin! Ayun, ang pinakamasarap. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!